Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata, isang tensyonadong komprontasyon ang naganap sa pagitan ni Hajan, na nasa katawan ni Sorayang, ang ikatlong disipulo, at ni Hong Yong-un, ang ikaapat na disipulo ng Heavenly Demon Divine Cult. Matapos ihayag ni Hajan kay So Yeon-sim, ang tagapangasiwa ng Internal Management Facility, ang katotohanan tungkol sa Green Turtle 4-leaf clover, kasunod ang pagtatangka ni Hong Yong-un na ipapatay siya at ang ikapitong disipulo, mabilis na nagbago ang mga pangyayari. Dahil sa revelasyong ito, napilitan si So Yeon-sim na makipag-alyansa kay Hajan upang malaman ang sikreto ng paggamot para sa chi blockage. Hindi nagtagal at naglakad silang dalawa patungo sa ibang establishmento, kung saan patuloy na ipinaliwanag ni Hajan ang komplikadong proseso ng paggamot sa chi blockage. Samantala, sa tahanan ni Hajan, isang mas malagim na plano ang isinakatuparan ni Hong Yong-un. Ipinadala niya ang kanyang kasabwat na si Shin Wei upang kunin si Ang Hwa, ang tagasilbi ni Hajan, at gawing especially iya laban sa kanyang amo. Mabilis na isinagawa ni Shin Wei ang utos. Kinidnap nila si Ang Hwa at dinala siya sa isang madilim na silid na sa labas ay isang simpleng kubo lang pero sa loob ay isang torture room. Sa loob nito, ang mga pader ay puno ng mga armas na may bahid ng dugo, isang patunay na marami nang dumaan dito para pahirapan at saktan. Nakatali si Ang Hwa, ang kanyang mga palso at paa ay mahigpit na nakagapos, habang ang kanyang bibig ay tinakpan upang di siya makasigaw. Hindi mapigilan ni Ang Hwa ang panginginig ng kanyang katawan sa takot. Naririnig niya ang bawat tunog ng mga yapak at bawat hingal ng mga nagbabantay, na tila mas nagpapalubha sa kanyang kalagayan. Tumayo sa harap niya si Shin Wei, may kasamang nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Huwag kang masyadong kabahan, Ang Hwa, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Dinala ka lang namin dito para sa isang maliit na pabor. Sinubukan ni Ang Hwa na lumingon, ngunit mahigpit ang hawak sa kanya ng tauhan ni Shin Wei. Pinilit siyang itaas ang kanyang ulo upang ipakita sa kanya ang isang bagay na nakadikit sa daliri ni Shin Wei, isang maliit na insekto. Pinalapit ito sa kanyang mukha, at nanginig ang kanyang katawan nang marinig ang paliwanag ni Shin Wei. Ito ay tinatawag na slow corrosion poison insect, sabi ni Shin Wei, habang ikinakaway-kaway ang daliri na may insekto. Ito ay isang mapanganib na insekto na nagsisilbing parasite sa loob ng katawan ng tao. Kapag pumasok ito sa iyong katawan, magsisimula itong gumapang sa iyong laman loob. Sa loob ng 2 araw, magsisimula itong kumilos, sisirain nito ang lahat ng madaanan nito, ang mga ugat, kalamnan, at kahit ang mga organo. Habang patuloy na nagpapaliwanag si Shin Wei, kitang-kita sa mga mata ni Ang Hwa ang takot at pagkabahala. Nagpatuloy si Shin Wei, ang katawan na may ganitong insekto ay mamamatay sa sobrang sakit. Ngunit kung iinumin mo ang antidote bago magsimulang kumilos ang insekto, walang magiging problema. Sa kabila ng pangakong ito, alam ni Ang Hwa na isang malupit na bitag ang inihahanda sa kanya. Malinaw na gagamitin siya ng isang kalaban bilang instrumento sa kanilang masamang balak laban sa kanyang amo. Ang insekto, na kahit na napakaliit, ay isang napakalaking banta sa kanyang buhay. Ngunit mas malala pa, ang presensya ng insekto ay isang pang-blackmail, isang panakot upang sapilitang gamitin siya bilang especially iya. Lumapit si Shin Wei sa kanya, idinidikit ang insekto malapit sa kanyang bibig. Alam mo ba kung bakit ka namin dinala dito? Tanong niya. Kailangan namin ng impormasyon. Kailangan namin ng akses sa mga sikreto ni Hajan. At tanging ikaw ang may kakayahang magbigay nito sa amin. Nanlilisik ang mga mata ni Ang Hwa, ngunit wala siyang magawa. Alam niyang wala siyang kapangyarihan laban sa mga lalaking ito lalo na't napakaliit niyang babae. Ang maliit na insekto sa harap niya ay nagiging simbolo ng kanyang pagkabilanggo, isang malademonyong paraan ng pagkontrol. Kung hindi ka makikipagtulungan, dagdag ni Shin Wei habang inilapit ang insekto sa kanyang balat, alam mo na ang mangyayari. Nagtanong si Ang Hwa, kahit nanginginig sa takot, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Ano ang gusto mo sa akin? Alam niyang wala siyang lakas o kapangyarihan sa harap ni Shin Wei at ng tauhan nito, ngunit ang kanyang utak ay patuloy na naghahanap ng paraan upang makaligtas. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanya, napilitan siyang humingi ng paliwanag.
Ngumiti si Shinwei, isang ngiti na puno ng panunuya at kasamaan. Kailangan mong makipagtulungan sa amin, Anghua. Simula ngayon, magtutungo ka sa kubong ito kada isang araw upang iulat ang lahat ng ginagawa ng ikatlong batang Panginoon. Kapalit ng mga impormasyong ibibigay mo, ibibigay ko sa iyo ang antidote para sa insekto. Pero tandaan mo, walang dapat kahit sino mang makaalam tungkol dito. Kapag nalaman ng batang Panginoon, tiyak na katapusan mo na. Pinipilit ni Anghua na mag-isip ng paraan para tumanggi, ngunit alam niyang wala siyang magagawa sa kalagayan niya. Nakadama siya ng matinding pagkabalisa, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang alagad ni Shinwei ang lumapit sa kanya, nakatutok ang matalim na espada sa kanyang leeg. Isang maling galaw lamang at tiyak na dadaplis ito sa kanyang leeg. Nang subukan niyang tumutol, biglang hinayla ng alagad ang kanyang buhok ng malakas, dahilan para siya'y mapasigaw sa sakit. Tila umikot ang kanyang mundo sa tindi ng hapdi, at walang lumabas na kahit isang salita mula sa kanyang bibig maliban sa kanyang mga hikbi. Kung hindi ka susunod, patuloy ni Shinwei, walang magliligtas sa'yo. Ibinukas ni Shinwei ang isang maliit na lalagyan, at mula rito ay inilabas ang maliit na slow corrosion poison insect. Ang insekto'y halos hindi makita dahil sa liit nito, ngunit kitang-kita ni Anghua ang mga maliliit nitong galame na gumagalaw. Itinaas ni Shinwei ang kanyang kamay, inihahanda itong ipasok sa bibig ni Anghua. Nanginginig si Anghua, na puno siya ng matinding takot. Tila tumigil ang kanyang paghinga nang ipalapit ni Shinwei ang insekto sa kanyang bibig. Huwag kang matakot, sabi ni Shinwei, at huwag kang masyadong malikot. Kung hindi, baka sa mata mo ito mapunta, at tiyak na mabubulag ka. Hindi makakilos si Anghua. Tumulo ang mga luha niya habang nag-aalangan kung ano ang gagawin. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakas, ngunit ang pagkapit sa kanyang buhok at ang banta ng espada sa kanyang leeg ay pumihil sa kanya. Walang nagawa si Anghua kundi buksan ang kanyang bibig ng dahan-dahan, kahit na ang kanyang puso'y sumisigaw ng pagtutol. Habang dahan-dahang inilalapit ni Shinwei ang insekto, tahimik siyang nagdasal, humihiling ng himala. Batang Panginoon, iligtas mo ako, tahimik niyang sinabi sa kanyang isipan, umaasang darating ang tulong bago pa sumapit ang pinakamatinding bangungot ng kanyang buhay. Samantala, patuloy ang usapan ni Hajen at Soyeon-sim. Palalim ng palalim ang diskusyon tungkol sa chi blockage treatment, ngunit nagiging direkta na rin si Soyeon-sim sa kanyang mga tanong. Hindi niya na matiis ang pagtataka kaya't sinabi niya, ano ba talaga ang kapalit na hinihingi mo mula sa akin? Alam ko naman na hindi mo ako pinuntahan ng walang dahilan. Alam kong may gusto kang makuha mula sa akin, at handa akong ibigay ito basta't kaya ko, bilang pasasalamat ko. Ang kaalaman mo ang tanging makakapagligtas sa isa sa mga tao ko. Habang nagsasalita si Soyeon-sim, napalalim ang isip ni Hajen. Ang salitang, pasasalamat, ay tila nagbukas ng isang lumang sugat sa kanyang alaala. Bumalik sa kanyang isipan ang mga panahong siya ay isa pang asasin, nabubuhay sa ilalim ng utos ng Righteous Heavenly Alliance. Naalala niya ang isang misyon noon na bumago sa kanyang pananaw sa buhay, isang misyon na hindi niya kailanman nakalimutan. Sa isang mabangis na engkwentro sa politika, inutusan silang pumatay ng mga kalaban ng kanilang master, at matapos ang brutal na labanan, matagumpay nilang nalinis ang lugar. Ngunit matapos ang kaguluhan, iniulat ng isa sa kanyang mga tauhan na may 2 batang babae na natagpuan sa isang sulok ng nasirang tahanan, mga anak ng mga napatay. Bagaman tapos na ang kanilang misyon, may 2 tauhan si Hajen na hindi kontento sa nagawa nila. Ang mga ito ay nakangiti ng masama habang inilabas ang lubad upang gapyusan ang 2 batang babae. Isa sa mga tauhan ni Hajen ang nagsabi, buti na lang wala kayong mga pangalan sa listahan ng mga dapat patayin. Malaki ang kikitain namin mula sa inyo. Nakayuko at umiiyak ang mga bata, habang sa bunot ng isa sa mga tauhan ang buhok ng isang bata. Pinilit silang hatakin ng mga ito, at pilit kumakawala ang mga bata, takot at galit. Magpasalamat na lang kayo at hindi namin kayo pinatay, sabi pa ng isa sa mga tauhan, habang hinahawakan ng mahigpit ang mga bata. Nang hindi na matiis ni Hajen ang kanyang nasaksihan, lumapit siya at mariing sinabi, tapos na ang misyon. Pabayaan nyo na ang mga bata. Wala nang kwenta ang ginagawa nyo. Babalik na tayo.
Ngunit nagmatigas ang isa sa mga tauhan at sinabing, alam mo ba kung gaano kalaki ang kikitain natin kung ibebenta natin sila? Tapos na ang misyon mo, pero para sa amin, hindi pa. Kaya huwag kang makialam sa amin. Kung ayaw mo makihati sa kita, edi amin na lang lahat. Sabay tawa ng may panunuya. Ang isa pang tauhan ay sinubukang magpatawa at sinabing, pinatay mo ang asawa at anak ng best friend mo noon nang hindi ka man lang kumurap, at ngayon, bigla kang nagiging mabait. Hindi bagay sa'yo, Hajen. Ito ang nagtulak kay Hajen sa sukdulan ng kanyang galit. Sa isang mabilis na galaw, hinugot niya ang kanyang espada at walang pag-aalinlangan na inatake ang tauhan na nangungutya sa kanya. Galit na galit ang isa pang tauhan at handang roomsback, ngunit madilim ang ekspresyon ni Hajen at sa isang iglap, pinaslang niya rin ang isa pang tauhan na nagbabalak lumaban. Nang malagutan ng hininga ang dalawa, tumalikod si Hajen sa dalawang batang babae na naiwan, tahimik at nanginginig sa takot. Mariin niyang sinabi sa kanila, umalis na kayo. May nayon 10 kilometro sa silangan mula rito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapipigilan ang sarili ko, kaya bilasan nyo at umalis na kayo sa paningin ko, bago pa magbago ang isip ko. Nagkatinginan ang dalawang bata, nangingilid ang luha at nagyakapan. Pero bigla, isa sa kanila ang nagpakita ng galit, at sumigaw, ano? Pinatay mo ng walang awa ang pamilya namin, at ngayon nagpapanggap kang mabait. Patayin mo na lang din kami. Akala mo ba magpapasalamat kami na niligtas mo kami? Wala kang pinagkaiba sa mga halimaw na yon. Tinapunan ng batang babae si Hajen ng masasakit na salita, mga salitang tila patalim na tumarak sa kanyang puso. Sana mapunta ka sa impyerno. Sigaw niya, puno ng galit at puot. Sa puntong iyon, hindi na kayang magpaliwanag ni Hajen. Tahimik niyang tinanggap ang mga sumpa ng bata, alam niyang walang salitang makakapagpabago sa kanilang pananaw sa kanya. Siya ang nagligtas sa kanila, ngunit sa mata ng mga batang ito, isa lamang siyang halimaw na tulad ng iba. Mula noon, dinala ni Hajen ang sugat na iyon sa kanyang puso. Ito ang bumalik sa mga alaala ni Hajen, at alam niyang hapokrito siya. Pinatay niya ang mga magulang ng mga batang babae sa harapan nila, pagkatapos ay nagpakitang gilas na para bang siya ang tagapagligtas nila. Sanay na siya sa ganitong mga sitwasyon, kung saan matapos niyang iligtas ang iba, sinasabihan pa rin siya ng masasakit na salita. Minsan pa niyang narinig. Sa isipan ng paulit-ulit na mga katagang sumakit na rin sa pandinig niya, Chun Hajen, sinusumpa kita hanggang sa kabilang buhay. Mapunta ka sa impyerno. Ang mga salitang iyon ay tila mga hangin na lang na dumadaan, ngunit sa bawat ulit parang may bahaging bumabagsak sa kanyang pagkatao. Wala nang bago para kay Hajen ang ganitong klaseng reaksyon. Hindi na siya nasasaktan ng mga insulto, ng mga sumpa, o ng galit na ipinupukol sa kanya. Bagkus, natutunan na niyang isantabi ang lahat ng iyon. Ngunit sa kabila ng kanyang kawalang pakialam, hindi maitatanggi ang bigat sa kanyang puso. Hindi siya nalulungkot dahil ininsulto siya, iyon ay bahagi ng kanyang buhay bilang isang assassin, at bahagi na rin ng parusa ng buhay niya. Nalulungkot siya dahil nararamdaman niyang wala ng patutunguhan ang kanyang buhay kundi ang mabalot sa kadiliman, puot, at pangungutya ng iba. Isang buhay na walang kalayaan, walang kapatawaran. Nang maalala niya ang sinabi nila na, sana mapunta ka sa impyerno. Hindi maiwasang mapatingala sa langit ni Hajen, puno ng kapaguran. At naisip niya na, hindi mo na kailangan pang isumpa ako na mapunta sa impyerno, dahil nasa impyerno na ako. Ang buhay na ito, ang walang katapusang puot at pagkakulong sa sarili niyang kasalanan, ay higit pa sa anumang sumpa na maaaring ipataw sa kanya. Tila impyerno na para sa kanya ang kasalukuyang buhay niya. Bilang isang tapat na alagad ng Righteous Heavenly Alliance, nabubuhay siya para pumatay at sumunod sa mga utos ng kanyang mga amo. Para siyang isang makinang walang damdamin, lahat ng buhay na winasak niya, lahat ng dugo na nasa kanyang mga kamay, ay bahagi ng kanyang responsibilidad. Ngunit kahit ganoon, may parte sa kanyang kaluluwa na tila humihiyaw ng kalayaan, isang malalim na hangarin na matapos na ang walang katapusang karahasan at puot. Ang impyerno ng buhay ni Hajen ay hindi lamang ang pisikal na panganib at karahasan na kinakaharap niya araw-araw. Mas malala pa rito ang kanyang mental na kalagayan, ang bigat ng bawat alaala ng mga inosenteng buhay na kinitil niya.
Hindi niya mabilang kung ilang beses na niyang narinig ang mga sigaw ng mga biktima niya, pati ang mga masakit na salita mula sa mga naulila ng kanyang mga pinaslang. At sa tuwing naririnig niya ang mga ito, bumabalik ang tanong sa kanyang isipan, makakatakas pa ba siya sa ganitong uri ng buhay? O nakatakda na siyang manatiling bihag ng sariling kasalanan at puot? Habang kaharap niya si So Yeon Sim ngayon, bumabalik sa kanya ang alaala ng dalawang batang babae, at ang galit at puot na kanyang natamo mula sa kanila. Sa kanyang isipan, naglalaro ang tanong, makakatanggap ba siya ng isang tapat na pasasalamat sa kanyang pangalawang buhay? Naramdaman ni Hajen ang bigat ng kanyang nakaraan na parang isang mabigat na kadena na nakakabit sa kanyang leeg. Ang bawat hakbang na ginagawa niya ay parang pinapalala lamang ang kanyang pagkakabaon sa madilim na mundo ng puot at karahasan. Alam niyang may hinihintay na kapalit si So Yeon Sim sa tulong na ibibigay niya, ngunit hindi na mahalaga kay Hajen kung ano man iyon. Pakiramdam niya, wala na siyang karapatang tumanggap ng pasasalamat o ng anumang uri ng kabutihan mula sa iba. Si Hajen, sa kabila ng kanyang mga kakayahan at lakas, ay isang tao pa rin na napako sa kanyang nakaraan. Wala siyang pinagmumulan ng kaligayahan, walang inaasahang liwanag sa kanyang kinabukasan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging nagbibigay sa kanya ng dahilan para magpatuloy ay ang pag-asa na balang araw, kahit papaano, makakahanap siya ng kalayaan at kapayapaan. Ngunit sa ngayon, ang kalayaang iyon ay tila isang malayong pangarap pa. Walang alam si So Yeon Sim sa mga alaalang bumabalot kay Hajen. Wala siyang ideya sa bigat ng nakaraan nito o sa dilim ng kanyang kaluluwa. Ang tanging nakikita ni So Yeon Sim ay ang isang taong maaaring may kapalit na hinihintay sa kanyang tulong, ngunit hindi niya alam ang impyerno na kinaharap nito. Sa kasalukuyan, sinabi nga ni Hajen na meron siyang gustong makuha mula kay So Yeon Sim, pero sinabi niya na hindi na niya itutuloy ang intensyon na iyon. Nagtaka si So Yeon Sim at tinanong siya, ibig sabihin may gusto ka ngang makuha mula sa akin kapalit ng binigay mong kaalaman, pero hindi mo na lang itutuloy. Tumango si Hajen, kinumpirma ang sinabi ni So Yeon Sim. Hindi makapaniwala si So Yeon Sim at muling nagtanong, ibig mong sabihin, binibigay mo itong mahalagang impormasyon na ito ng libre. Bakit mo ako tinutulungan sa ganito kalaking pabor? Napakamot sa ulo si Hajen, tila nahihirapang ipaliwanag ang kanyang mga motibo. Medyo mahirap ipaliwanag yan, panimula niya, pero yung taong nakakaranas ng chi blockage, malamang kaya pinagsusumikapan mo talagang makuha yung green turtle 4-leaf clover ay dahil napaka-importante ng taong yun sa'yo, tama. Tahimik lang si So Yeon Sim, pero malinaw ang pag-aalala sa kanyang mukha. Patuloy ni Hajen, kung yung taong yun ay isang taong nakapanakit sa akin o isang walang kwentang tao, manghihingi talaga ako ng bayad. Pero kung siya isang tao na mahalaga sa'yo, sa tingin ko, hindi naman siya magiging masamang tao. At sa ganong sitwasyon, hindi ko kayang manghingi ng kabayaran gamit ang buhay ng isang tao. Naguguluhan si So Yeon Sim sa sagot nito, kaya tinanong niya ulit, anong ibig mong sabihin? Direktang tumingin si Hajen sa kanya, matamang nag-iisip. Ayoko makipagnegosasyon gamit ang buhay ng isang tao, aniya. Kung makakapagsalba ako ng buhay nang wala naman akong binabayaran, hindi ba't napakasama ko naman kung manghihingi ako ng kabayaran? Sana lang gumaling na agad ang pasyente mo. Nagulat si So Yeon Sim sa narinig. Sa buong buhay niya, kilala ng lahat ang ikatlong batang Panginoon sa pagiging malupit, mapagmataas, at gaaman sa kapangyarihan at kayamanan. Pero sa mga sandaling iyon, tila ibang tao ang kausap niya. Pakiramdam niya ay hindi ang dating kilala niyang walang habas na leader ng divine cult ang nasa harapan niya, kundi isang batang negosyanteng may malambot na puso, isang taong kayang makaramdam ng malasakit sa iba. Hindi siya agad nakaimik pero napansin niya ang bahagyang pagbabago sa tono at ekspresyon nito. May kabaitan sa mga mata nito na hindi niya inaasahan mula sa isang taong may mabigat na reputasyon tulad niya. Sa kanyang isipan, patuloy na bumabalik ang mga balitang narinig niya tungkol sa kabangisan ng ikatlong batang Panginoon, kung paano ito walang alinlangan sa pagpatay at pamimansala. Pero ngayon, siya mismo ang saksi sa isang bahagi ng pagkatao nito na hindi akalain ni So Yeon Sim na mag-e-exist lalo na sa mundo ng politika na kinagagalawan nila, na may isang tao na handang tumulong ng walang kapalit, lalo na kung buhay ang nakataya.
Hindi niya alam kung anong klaseng tao talaga ang ikatlong batang Panginoon, pero ang isang bagay ay malinaw, ang ikatlong batang Panginoon na nasa harapan niya ngayon ay higit pa sa mga tsismis at kwento na kumakalat tungkol sa kanya. Tahimik siyang huminga ng malalim at pinag-isipan ang narinig. Bakit mo ginagawa ito? Bulong ni Soyeon Sim, hindi pa rin makapaniwala. Bakit mo ako tinutulungan? Ngumiti ng bahagya si Hajen, ngunit may halong kalungkutan sa mga mata niya. Aniya, minsan, may mga bagay na hindi mo kailangang ipaliwanag o hingian ng kapalit. Hindi naman palaging tungkol sa pera o kapangyarihan. Minsan, sapat na ang malaman na ang isang tao ay nabuhay dahil may ginawa ka. Natigilan si Soyeon Sim. Ang mga salita ni Hajen ay tila lumulutang sa hangin, tila may bigat na dala mula sa malalim na karanasan. Hindi niya alam ang buong kwento sa likod ng taong ito, pero ang nararamdaman niya ngayon ay iba. Hindi na lamang siya nakatingin sa isang kinatatakutang tao, kundi sa isang tao na may mabigat na nakaraan at mga sugat na hindi pa naghihilom. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya natatakot dito kundi nakaka-relate pa sa kanya. Sabi ni Soyeon Sim, "Batang Panginoon, talaga bang seryoso ka sa sinasabi mo? Hindi ko talaga maunawaan kung bakit mo ako gagawa ng ganito kalaking pabor. Bukod pa doon, hindi mo pa nga nakikita ang taong yon na sinusubukan kong iligtas." Kumuha ng alak si Hajen mula sa isang sisidlan at nagsali ng inumin para sa kanya. Habang ginagawa ito, dahan-dahan niyang sinabi, "Sa mundong ito, maraming tao ang pumapatay ng ibang tao na hindi pa nila kailanman nakita. Kaya ano namang problema kung ililigtas ko ang isang tao na hindi ko pa nakikilala?" Nakangiti niyang sabi habang nakatingin sa mga mata ni Soyeon Sim. Dagdag pa niya, "Bukod pa riyan, ang pakikipag-inuman sa'yo ngayong gabi ay nakapagpagaan na ng pakiramdam ko," sabay higop ng alak sa kanyang baso. Napakunot ang noo ni Soyeon Sim, hindi tiyak kung ano ang ibig sabihin nito. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Nag-isip si Hajen ng sandali bago sumagot, parang sinusukat ang mga salitang kanyang sasabihin. "Hindi ko inakalang makikipagtagpo ka sa ikaapat na batang Panginoon. Nakakatuwa lang na makaganti kahit papaano sa isang taong matagal nang pinapatalas ang kanyang talam sa likod ko." May halong mapait na ngiti sa kanyang mga labi habang patuloy siyang uminom. Saglit na natigilan si Soyeon Sim. Naisip niya, normal lang na ang mga kandidatong tagapagmana ay mag-aaway at magtatangka ng panlilinlang laban sa isa't isa. Pero kahit ganon, bihira ang may lakas ng loob na sabihin ito ng ganito kadiretso. Alam niyang sa mundong ginagalawan nila, walang lugar ang ganitong uri ng pagiging prangka at tapang. Hindi madaling aminin ang kahinaan o kahit ang galit sa ganitong paraan, lalo na sa harap ng iba pang mga kalaban o posibleng kaalyado. Sa loob-loob ni Soyeon Sim, naisip niya, may iba pa ba siyang gusto? May mas malalim ba siyang intensyon na hindi ko pa natutuklasan? Dahil kung wala, parang ipinapakita niya sa akin ang napakaraming kahinaan niya. Hindi ba siya natatakot na gamitin ko ang mga ito laban sa kanya? Habang patuloy na iniinom ni Hajen ang alak, ang anyo ng kasiyahan sa kanyang mukha ay nakapinta, na tila walang pinapasang mabigat na responsibilidad at mga panganib sa kabila ng mga pangyayari. Sinubukan ni Soyeon Sim na basahin ang emosyon niya, ngunit hindi pa rin niya mawari kung ano talaga ang nararamdaman ng batang Panginoon. Bakit kaya ganito siya ngayon? Sadyang ibang-iba siya sa lahat ng mga kwentong narinig ko tungkol sa kanya, bulong niya sa sarili. Alam niyang may mali sa mga inaasahan niyang maririnig mula sa kanya, na siya'y isang ganid at walang pakialam sa ibang tao, ngunit sa mga oras na ito, tila nagbabago ang lahat ng kanyang pagtingin tungo rito. Hindi makakalimutan ni Soyeon Sim ang dating batang Panginoon, malamig, matapang, at walang awa. Ang kanyang mga mata ay tila nanlilisik sa bawat galaw, puno ng ambisyon at galit. Hindi siya kailanman nakukontento sa anumang mas mababa sa first place, at walang makapipigil sa kanya sa pag-abot ng kanyang mga layunin. Siya ang uri ng tao na walang pakialam sa damdamin ng iba, hanggat makakamit niya ang kanyang mithiin. Ano kaya ang nagpabago sa kanya? Tanong ni Soyeon Sim sa sarili. Ito ba ang chi blockage? O ang solitary bamboo grove? Hindi niya maiwasang isipin ang mga nangyari sa mga nakalipas na buwan, at kung paano nagbago ang batang Panginoon na nasa harapan niya ngayon.
Ano man ang dahilan, ang ikatlong batang Panginoon na ito ay tila isang estranghero, ibang-iba sa taong kilala niya noon. Sa mga sandaling ito, mas bukas na siya, hindi na ang dating mapusok at agresibong batang Panginoon na laging nasa unahan ng laban. May malambot na tono sa kanyang boses, at tila siya'y nakahanap ng kakaibang uri ng kapayapaan. Sumagot na lang si Hajen nang may ngiti sa kanyang mga labi, na para bang nagbibiro ngunit may seryosong hangarin. Kung gusto mo talagang makabawi, sana maghanda ka rin ng mga light dishes sa restaurant mo. Di ba nasa ilalim din ng Internal Enlightenment Facility ang food management? Masarap ang pagkain nyo, pero matapang para sa akin ang mga pampalasa. Isipin nyo rin sana ang mga taong gaya ko na hindi mahilig sa matatapang na pampalasa. Nagulat si So Yeon Sim. Hindi niya inakala na darating sa puntong makakabiruan niya at casual na makakainuman ang ikatlong batang Panginoon. Isa na namang palaisipan. Hindi ba't dati walang pakialam si Hajen sa mga maliliit na bagay gaya ng pagkain? Ibinaba ni So Yeon Sim ang kanyang baso ng alak at tiningnan si Hajen. Batang Panginoon, ang gusto mo ba ay tungkol sa mga impormasyon tungkol sa iba pang batang Panginoon? Maingat niyang tanong, sinusubukang basahin ang bawat galaw ni Hajen. Sa mundong ito ng mga pakikipagsabuhatan at intriga, napakahalaga ng bawat impormasyong hawak mo. Kung totoo man ang pagbabagong ito kay Hajen, hindi pa rin siya dapat maging kampante. Ngumiti si Hajen habang dahan-dahang umiinom ulit, parang ini-enjoy ang reaksyon ni So Yeon Sim. Alam niyang mahusay itong makiramdam, isang likas na katangian ng mga taong tulad niya na sanay makipagnegosasyon sa ilalim ng mga anino ng kulto. Ibinaba niya ang baso pagkatapos uminom, at sumagot, hindi, ang gusto kong malaman ay hindi lang tungkol sa mga batang Panginoon. Mas gusto kong malaman ang impormasyon at relasyon ng lahat ng taong kabilang dito sa kulto. Nagulat si So Yeon Sim sa diretsahang pahayag na iyon. Hindi lang pala ito tungkol sa mga kapwa batang Panginoon, kundi pati na rin sa buong sistema ng kulto. Ang kahalagahan ng mga tao, mga ugnayan, mga kasunduan, at mga pabor, ay higit pa sa mga posisyon sa organisasyon. Gusto ni Hajen na malaman ang lahat, hindi lang ang mga kalaban niya, kundi pati ang mga taong wala sa spotlight. Ito ay isang bagong antas ng paglalaro ng kapangyarihan. Ibibigay kaya ni So Yeon Sim ang hinihingi ng batang Panginoon. Bagamat sanay na siya sa mga negosasyon at mga laro ng kapangyarihan sa loob ng kulto, tila kakaibang laro ang inilalatag ni Hajen sa harap niya ngayon. Ang hinihingi ni Hajen ay hindi simpleng impormasyon, ito ay maaaring magdala sa kanya ng kapahamakan. Samantala, ang mga kalaban ay hindi rin nagpapabeya. Ang bawat galaw ng batang Panginoon ay masusubaybayan na. Ano kaya ang ipagagawa ng mga laban kay Anghua laban sa kanya? Makakaligtas kaya si Anghua? Magtutulungan kaya sina So Yeon Sim at Hajen upang labanan ang mga panganib na naghihintay sa kanila, o mauuwi ito sa isang trahedyang magpapabago sa kanilang kapalaran? Ano ang magiging papel ni Anghua sa malaking laro ng kapangyarihan at pagkakanulo? Abangan sa susunod na kabanata.